Samantala sa base naman ng Dragnet ay makikitang parelax-relax lang itong si Zujin, nang biglang sumulpot ang isang ito at pinakita sa kanya ang map na sinabi naman ni Zujin na kuha yan mula sa satellite nung nakaraang buwan. Matapos ang ilang sandali ay hinablat niya ang map at sinabing, sa itsura ng islang ito ay mukhang may nag-breakthrough sa A-rank, may nag-breakthrough nga daw sa A-rank at kasalukuyang nagtatago sa isla na ito. Napapaisip nga ito sa kung bakit ito nagtatago sa isla, pero sana daw kung sino man ang A-rank na ito ay hindi nagtungo sa Kuchang, o kung nandun man ang A-rank na ito ngayon ay sana daw wag itong makita ni Yishao at siguradong magkakaproblema. Binalik naman niya ito matapos tanungin kung ipinadala na din ba ang kopya nito kay Nieting, pero hindi umano sumasagot si Nieting sa ngayon, kaya naman sinabi lang ni Zujin na malamang nandun na siya at napatanong nga ang isang ito kung saan ang tinutukoy niya. Sinabi lang naman ni Zujin na nagtungo si Nieting sa isang lugar upang pumatay ng mga tao na dapat niyang patayin. Samantala sa bandang timog naman ng Mount Everest sa Nepal, ay makikita ang nagkalat na dugo ang katawan ng mga tao, kung saan ay natatabunan na ng nyebe ang mga ito. Makikita pa ang ibang katawan ng walang buhay na tao at ang isang natatakot na lalaking ito at sinasabing, Nieting hindi lang ang organisasyon namin ang itinalaga sa border ng Dragnet. Pero sinabi lang naman ni Nieting na, pag nalaman ng ibang organisasyon na pinatay ko kayo ay malamang sa nakabalik na ko sa aming bansa. Habang sinasabi pa nga ni Nieting na pag hindi ko kayo pinatay at magsilbing babala sa iba ay siguradong iisipin ng lahat na mahina kami. Habang ang lalaki naman ay palihim na nagcast ng kanyang kapangyarihan at nag-surprise attack ito habang sinasabi na papatayin kita. Umatake lang din naman si Nieting dahilan upang mapawalang bisa ang atake ng lalaki at mahati ito sa dalawa. Matapos niyang patayin ang mga ito ay umalis na din si Nieting habang sinasabi na, siguro naman sapat na ito upang magdalawang isip ang ibang organisasyon sa panggigipit sa nasasakupan namin. Samantala sa ruin naman ay sinabi ng lalaking ito na huwag kayong hamarang sa daanan ko, habang si Xiaoyu naman ay galit na galit at nais itong patayin dahil sa sinaktan ng lalaking ito si Lu Shu. Pero nagulat ito nang humawak sa balikat niya si Shu at sabihing tama na, habang nahihirapan pa nga sa sakit ang ating bida ay sinabing, wala siyang intensyon na patayin tayo, gusto niya lang na manatili na lang tayo dito at huwag nang magpatuloy. Ilang sandali pa ay naramdaman ng ating bida na umalis na ang lalaking umatake sa kanila, kaya naman agad lumabas ang mga ito mula sa ilalim ng lupa. Dito ay sinabi ni Shu na malamang sa patungo ang A-rank na yun sa blood pool, at kung kaaway ito ay malamang sa magsanib puwersa sila ng blood spirit, kaya nasa panganib si Master. Nagpipilit nga itong magtungo sa blood pool pero pinipigilan naman siya ni Xiaoyu. At na-realize nga niya na natatakot itong may mangyaring masama sa ating bida. Kaya naman niyakap ito ni Shu at sinabing, huwag kang mag-alala siguradong makakagawa tayo ng paraan upang iligtas si Master. Habang naiiyak na nga ang bata ay sinabi ni Shu na, di ba tinahak natin ang landas ng cultivation upang magawa natin ang lahat ng nais nating gawin. Matapos nito ay magkahawak kamay ang magkapatid sa kanilang pagtayo. At sinabi ni Shu na iilan lang ang taong naging mabuti sa atin at isa na dun si Master. Kaya naman hindi natin siya pwedeng pabayaan. Sumangayon naman si Xiaoyu dito at sinabing sasama ito kahit saan magpunta ang ating bida. Nagtungo nga ang magkapatid sa blood pool, at makikita na mabilis silang tumatakbo habang sinasabi na Master patungo na kami dyan. Ilang sandali pa nga ang nakalipas ay nakarating na sila sa lokasyon ng blood pool. Pero bago pa man sila makapasok dito ay may malakas na pagsabog ang nangyari. Nagkubli nga ang magkapatid sa malaking bato, at pinagmasdan ang kasalukuyang sitwasyon. Dito ay nakita ni Shu si Master at ang Blood Spirit, andito din ang lalaking umatake sa kanila at may kasama pa itong balot sa baluti. Tinawag nga ng impostor na ito ang isa dito bilang puppeteer at tinatanong kung bakit pa ito buhay, at kung bakit ito nakikipagtulungan sa mga tao. Sinabi lang naman ng puppeteer na, bakit naman hindi ako mabubuhay kung nagtatago ka lang dito, sumama ka na sakin at nang di ka na magtagal dito. Nagulat nga si Shu at Master nang marinig nila ang mga katagang nakikipagtulungan sa mga tao, dahil ibig sabihin daw nito ay hindi tao ang mga ito. Samantala iniisip naman ni Master kung nilalabanan ba nito ang mga hindi taong ito at pinuprotektahan ng daigdig. Iniisip din ni Master na malamang na ang parang taong nilalang na ito ay ang sinasabi ng mga nakalipas na pantas o sages ng kanilang organisasyon. Bigla ngang nagsalita si Master at sinabing, mga kasama at pantas ng funds gang nakikita nyo ba ito? Ang matagal nating paghihintay ay hindi nasayang.
Samantala sinasabi naman ng blood spirit o impostor na ito na, puppeteer ang kapangyarihan ko ngayon ay kasing lakas na ng sayo. Kaya bakit mo iniisip na sasama ako sayo? Kaya ko namang umalis dito nang wala ang tulong mo. Sinabi lang naman ng puppeteer na, wala pa din talagang pagbabago sa ugali mo, mukhang nakalimutan mo na ang kaluwalhatian ng ating master. Dagdag pa nito na ang dahilan umano ng paggising ng puppeteer ay upang ipaalala sa impostor ang mga bagay na hindi niya dapat makalimutan. Bigla ngang naglaho sa paningin nila ang dalawang ito, habang ang lalaking nakabaluti ay inatake si Master, inatake naman ng puppeteer ang impostor. Pero bago pa man tumama ang pag-atake nito kay Master ay bigla itong tumawa ng pagkalakas-lakas, at sinabing minamaliit niyo ba ako, wala nang makakaalis sa inyo dahil ililibing ko na kayo dito. Inilabas nga ni Master ang spirit sword niya upang harangan ang pag-atake ng lalaking nakabaluti na ito. Sunod nito ay muling naghahanda si Master sa gagawin niyang pag-atake, at ilang sandali pa ay ginamit niya ang isa sa pinakamalakas niyang teknik. Naglabas nga ito ng espadang hindi mabilang, at nang makita nga nila ito ay sinabi ng puppeteer na, the sword pick, may disipulo pa pala itong nabubuhay, habang ang impostor naman ay hindi makapaniwala dahil ginawang espada ni Master ang mga dust particles o alikabok. Ilang sandali pa ay inatake ni Master ang mga ito, at sa takot nga na maglaho ng impostor na ito ay nagmamakaawa ito sa puppeteer na tulungan siya. Dagdag pa nito ay iaalay umano niya ang kanyang kaluluwa at susunod na ito sa kanya magpakailanman. Sunod nito ay lumabas ang pulang enerhiya mula sa crystal sa kanyang noo, at dito ay sinabi ng puppeteer na buti naman hindi ang katangahan mo ang lagi mong pinapairal. Pero bago pa man masalo ng puppeteer ang pulang bagay na ito ay nagulat ang mga ito nang gamitin ng ating bida ang kanyang divine water upang huliin ito. Kaya naman nagbigay ang mga ito ng negative point sa ating bida at nalaman ang tunay na pangalan ng mga ito. Ang impostor nga ay ang blood spirit, samantala ang puppeteer naman ay tiger holder. Maging si Master nga ay nagulat sa pangyayaring ito, habang ang blood spirit ay unti-unting naglalaho ay hindi naman gumagalaw ang baluti na kalaban ni Master, samantala ang tiger holder naman ay masama ang tingin sa ating bida. Sa ating bida nakasalukuyang tinatanong kung ano ang mali sa kanyang divine water, dahil mukhang hindi ito ginamit ni Shu upang kunin ang pulang bagay at kusa lang itong lumabas. Dito ay sinabi din ni Xiao Yu na, kaya pala sinasabi ng mga tao na ang aso ay kaugali ng kanilang amo, at dahil nga sa sakim at mukhang kayamanan ng ating bida, ay mukhang nagmana din sa kanya ang divine water na nakuha pang dumighay. Dito ay iniisip ng ating bida na, tinagaw niya ang divine water sa blood pool upang tulungan si Master na sanggahin o harangan ang tiger holder pag inatake siya nito, pero tapos na umano ang lahat at sinira ng divine water niya ang kanyang plano. Sa galit nga ng tiger holder ay binalak nitong gamitin ang kanyang kapangyarihan upang iangat ang ating bida, pero agad naman siyang inatake ni Master ng di mabilang na espada nito, habang sinasabi na may lakas ka pa ba upang bigyang pansin pa ang iba. Samantala ang pag-atake naman ni Master ay hinarang ng baluting ito, ilang sandali pa ay inutusan ng tiger holder ang baluti upang atakihin si Master. Agad namang inatake nito si Master at nang magtama ang kanilang mga kamao ay nagdulot ito ng malakas na pagsabog sa lugar, matapos nito ay patuloy pa din silang nagpapalitan ng pag-atake. Habang nakatingin naman ang tiger holder sa nanginginig na blood spirit ay iniisip nitong, hindi niya pwedeng maliitin si Master. Nagtungo lang naman daw siya dito upang tignan ang blood spirit, at dahil nakita na niya ito ay hindi na niya kailangan pang magsayang ng oras dito. Matapos nito ay tinanong niya ang blood spirit kung ano pang ginagawa nito at tumingin lang naman sa kanya ito. Isang malaking maskara naman, ang nagtungo sa ating bida at sumigaw ng malakas kaya naman natakot ang magkapatid. Masyado nga ang hawak ni Xiaoyu sa ating bida habang kumakabog ng malakas ang dibdib nito, at tila may kakaibang aura naman ang bumabalot sa mga ito. At dahil nga sa aura na bumabalot sa magkapatid ay pinagpawisan ng malapot ang maskarang ito, habang iniisip o naaalala ang nakaraan kung saan unti-unti itong nasunog mula sa kakaibang aura o apoy. Ilang sandali pa nga ay unti-unti nang lumiit ang maskarang ito, at habang nahuhulog ito patungo sa ating bida ay iniisip naman ito kung takot ba ang maskarang ito sa nag-aapoy niyang kalooban. Matapos ng masalo ni Shu ang maskara ay sumiklab pa ang purple na apoy, dahilan upang magulat ang tiger holder at iniisip kung bakit ang taong ito o ang ating bida, pero bago matapos ang sinasabi nito ay unti-unti naman ang nababasag at naglalaho ang ruin.
Habang patuloy nga na naglalaho ang ruin ay mahigpit pa din ang hawak sa kanya ni Xiaoyu, habang si Shu naman ay hindi pa din makapaniwala na nakuha niya ang formation eye ng ruin at ito nga ay ang maskara. Inaalala nga ni Shu kung paano ang nangyari at kung paano ito napunta sa kanya, bago makuha ni Shu ang formation eye, nang magtama ang pag-atake ni Master at ng baluti na nagdulot ng malakas na pagsabog ay unti-unti namang nagpalit ng anyo ang blood spirit na naging dugo. Matapos itong magpalit ng anyo ay ginamit ng Tiger Holder ang abilidad niya upang palapitin ito sa kanya, ganun din ang maskara. Habang patuloy nga sa palitan ng pag-atake ang baluti at si Master ay hawak ng Tiger Holder ang maskara, pero ilang sandali pa ay pinitik niya ito patungo sa ating bida. Matapos nang maglaho ang ruin ay nakatingin lang ang magkapatid kay Master habang patuloy pa din itong lumilipad, samantala si Master naman ay patuloy pa ding hinahanap ang Tiger Holder, hanggang sa ilang sandali pa ay nakita niya ang mga ito na lumilipad palayo sa kanya, at habang naghahanda ng pag-atake si Master ay sinabi nitong, "Huwag niyo nang subukan pang tumakas." Habang ang mga individual cultivator naman ay nagdidiwang sa paglabas nila ng ruin kung saan maiyak-iyak pa ang mga ito ay nakita nila na hinahabol ni Master ang isang cultivator din umanong lumilipad, kaya iniisip nila kung A-rank din ba ang isang ito. Habang hinahabol nga ni Master ang isa pang inaakala nilang cultivator ay sinabi ng mga ito na, malamang sa nakuha ng lalaking yun ang formation eye ng ruin kaya siya hinahabol ni Master. Samantala ang hambog namang ito ay tinanong ang lalaking may purple na damit kung nakita ba nito ang dalawang B-rank mula sa Kamisho at Dragnet, nilinaw pa nga ng isa dito ang tanong nito kung ang dalawang B-rank ba ng Kamisho o dalawang B-rank ng Dragnet ang sinasabi nito. Sinabi naman ng isa na, naalala ko na, ang ibig mo bang sabihin ay ang baliw na kumikinang na lalaki at ang lalaki mula sa Kamisho na naghahabulan sa ruin, at tama nga daw wika ng hambog sabay tanong kung nakita ba nila ang mga ito matapos maglaho ang ruin. Pero hindi umano kaya naman napabuntong hininga na lang ito. Nagtataka pa din nga ang mga ito kung bakit hindi nila mahanap ang mga ito, napatanong pa nga ang isa kung napatay ba ng weirdong miyembro ng Dragnet si Noji. Pero sinabi lang naman ng hambog na malabo yan, magaling magtago si Noji kaya malamang sa nagtatago lang ito dahil nanghihina o nag-recover pa ito. Habang patuloy namang nag-uusap ang mga ito ay tamang kubli lang sa Gedli ang ating bida with face mask pa. Kasama niya din pala dito si Xiaoyu at Ye Xiao na kasalukuyang iniisip kung bakit bigla na lang naglaho ang ruin at dapat daw ay siya ang nakakuha sa ruin, isa pang ang iniisip nito ay kung paano siya magtatago kay Master, samantala si Shu naman ay iniisip na mahilig pala sa chismis ang mga tao mula sa malalaking organisasyon dahil hinahanap pa sila nito. Sinabi nga ni Shu na hindi na sila maaaring manatili pa sa islang ito at kailangan na nilang umalis. Mabilis nga itong tumalon sa tubig habang hila-hila nito si Ye Xiao, sabay gamit sa kanyang water element upang makagawa ito ng bilog na submarine. Samantala bigla namang tinawag ni Ye Xiao si Shu at sinabing tignan mo yon, nakita nga nila ang madaming yate ng may emblem ng Forever Bird, dahilan upang magmatang demonyo ang mga ito. Ilang sandali pa nga ay sunod-sunod na pagsabog ang naganap, pinasabog nga ng mga Turret-adong ito ang mga yate ng Forever Bird. Kaya naman nagdilim ang paningin ng nakaitim na hambog sa galit nito. Samantala sa safe house naman nila sa Pattaya, tamang higa lang si Ye Xiao habang sinasabi na hindi makakalimutan ang experience niya sa bansang ito at sa ruin, dahil bukod sa may litrato siya kasama ng mga satanas ay napagtripan at napatay pa niya ang mga cultivator mula sa kalaban nilang organisasyon. Kaya naman iniisip ng magkapatid kung pumasok lang ito sa ruin para manggulo at hindi para makahanap ng kayamanan at yumaman. Samantala iniisip naman ni Shu na may mga nakakita na nakuha niya ang formation eye, kaya mas mainam daw kung ipapaalam na niya ito sa organisasyon ngayon upang maiwasan na niya ang di inaasahang problema na pwedeng mangyari sa hinaharap. Pag pinaalam nga daw niya na nakuha niya ang formation eye ng ruin eye, malalaman pa niya ang reaksyon at saloobin ni Yeting at iba pang miyembro ng Dragnet. Nang banggitin nga ni Shu ang salitang ruin ay mabilis na tumayo si Ye Xiao, at agad-agad itong lumapit sa ating bida at sinabing, pag nag-report ka kay Nieting huwag mong sasabihin na hindi natin nakita ang formation eye, at huwag mong isusumbong ang mga ginawa ko sa ruin, kaya naman bahagyang hindi nakakibo ang ating bida. Sinabi pa nga ni Ye Xiao na, sabihin mo na lang sa report mo ginawa natin lahat ng makakaya natin pero di talaga namin nakuha ang formation eye, kasi kung iisipin mo hindi naman natin ito kasalanan, hindi naman tayo pwedeng makisawsaw sa labanan ng dalawang A-rank, kaya normal lang na di natin makuha ang formation eye diba? Naghanap pa nga ito ng kakampi at sinabing tama naman ako diba Xiaoyu?
pero tinaas ni Shu ang kanyang mga kamay at sinabing nasa kanya ang core of formation ay, dahilan upang magdilim ang muka ni Gago. Pero bahagya pa itong natahimik bago muling tanungin ng ating bida kung totoo ba ang sinasabi niya, at pinakita nga ni Shu sa kanya ang maskara. Hindi pa nga ito agad naniwala, dahil bakit daw umano hahabulin ni Master ang isa pang A-rank kung ang ating bida naman pala ang nakakuha ng Formation Eye, habang tinitignan nga ni Yishaw ang Formation Eye ay nagba-vibrate ito. Unti-unti ngang lumaki ang maskara, at kinagat ang Yishaw na nakadungaw sa kanya, kaya naman napapatanong ito kung anong kagaguhan ang nangyayari dito, habang ang ating bida ay napapaisip din kung anong mali sa maskara na ito at kung bakit inaatake nito ang mga gago, tao. Muli ngang umamba ng pagkagat ang maskara, kaya naman sinabi ni Yishaw na, baliw ba ito, wala naman akong ginagawa sa iyo habang ang ating bida naman ay pilit na itong pinapabalik. Makalipas pa nga ang ilang sandali ay naipasok na ito sa seal ni Shu, habang si Yishaw ay tinatanong pa din kung anong mali at kagaguhan ang meron sa maskarang yun at kung bakit siya kinagat nito. Habang natatawa nga lang si Xiao Yu ay hindi naman nakasagot ang ating bida sa tanong ni Yishaw pero iniisip na nito na, gusto ko ding malaman ang dahilan kung bakit ako lang ang hindi inaatake ng maskara, pero hindi niya daw sasabihin kay Yishaw na alam na niyang inaatake ng maskara ang ibang tao maliban sa kanya. Kaya naman daw kailangan niyang makaisip ng magandang palusot, pero kunwari lang daw pala at hindi na niya kailangan ng magandang palusot, nilabas nga nito ang mga makikintab niyang ngipin sabay sabi kay Yishaw na, ang importante ay nakuha natin ang Formation Eye, at may abilidad itong palitan ang muka ng may gamit. Pero liban doon ay hindi ko na alam ang iba pang abilidad nito. Bahagya namang natahimik at napapaisip ito at ilang sandali pa ay sinabi nitong, kapatid naman hindi naman ako tanga, may alam ka ba na hindi ko alam, magkakampi naman tayo di ba? Bakit ka naglilihim sa akin? Tumalikod nga si Shu kay Yishaw at sinabing, gusto mo ba talagang malaman kung anong nililihim ko sa'yo? Sumagot naman si Yishaw at sinabing, oo naman kahit ano pa yan magtiwala ka sa akin. Habang napaikit nga ang isang mata ni Shu ay sinabi nitong, meron talaga akong kailangang sabihin sa'yo. Habang tinatanong nga ni Yishaw kung ano ang nais sabihin ng ating bida ay iniisip din nito na, gumagana pa talaga utak ko, nagkukunwari lang naman ako pero may nililihim pala talaga sa akin tong gagongta. Dito nga ay sinabi ng ating bida na ang unang gagawin ni Master pagbalik niya ay ang hanapin si Yishaw, dahil ilang araw na umano itong hinahanap ni Master sa loob ng ruin kaya naman natahimik ang loko. Mabilis nga nitong kinuha ang kanyang mga sapatos habang sinasabi na, sa totoo lang late na din naman, kailangan na nating bumalik sa bansa natin ilang sandali pa ay, mabilis itong tumakbo palabas. Pag-alis nga ni Yishaw ay sinabi ng ating bida na, akala ko inatake ako ng maskara sa ruin dahil control ito ng puppeteer, pero sa nakita ko ngayon inaatake talaga nito ang lahat ng tao. At kung wala nga daw ang apoy sa kanyang kalooban o nag-aapoy na kalooban sa kanyang puso ay malamang sa inatake na din siya ng maskara. Makalipas nga ang ilang sandali ay nagtungo ito sa kanyang higaan at iniisip kung bakit hindi naglaho ang ruin matapos makuha ng puppeteer ang maskara, habang nakatingin nga ito sa maskara na inaatake ang lahat ng tao ay sinabing ang apoy lang sa kanyang dibdib ang sinusunod nito. Pero napaisip ito kung pangkaraniwan lang ba ang may ganitong apoy sa dibdib. Iniisip din ito ang tungkol sa markang halaman sa kanyang palad na unti-unti ding lumalaki habang lumalakas siya, at maging ang kanyang galaxy. Hindi nga daw napansin ng ating bida na madaming kakaiba sa kanya, kaya napapatanong ito sa kanyang sarili kung totoong tao daw kaya siya. Pero natawa na nga lang ito sa mga iniisip niya at mukhang imposible naman umanong hindi siya tao, mas mainam na nga lang daw kung ang iisipin niya ay kung bakit ibinigay sa kanya ng puppeteer ang maskara. At kung ang maskara o iba pang core ay susi lamang sa mundo ng ruin, pero bakit daw pag nahawakan lang ng tao ang core tsaka maglalaho ang ruin? Pero yun umano ang dahilan kung bakit ibinigay sa kanya ng puppeteer ang maskara, upang makaalis ito sa ruin pag naglaho na ito at malamang daw napapatayin siya nito kalaunan upang mabawi ang maskara. Habang tinitignan nga niya ang maskara ay malambot umano ang texture nito, at hindi metal tulad ng inaakala niya. Habang nakatingin na siya dito ay iniisip niya na kaya nitong pumatay ng tao pero bakit mukha namang napakaamo nito sa akin, pero dahil nakuha daw ito ng ating bida ay wala naman sigurong masama kung susubukan niya ito. Ilang sandali pa nga ay nagbubuno na ang mga ito, dahil nais itong isuot ng ating bida pero mukhang ayaw naman ng maskara.
Hanggang sa ilang sandali pa ay may enerhiya ang lumabas sa ating bida ang nagtungo sa maskara kaya naman ang maramdaman niya ito ay, natakot ito at tila naging maamong tupa, unti-unti nga itong lumiit at lumapat sa muka ng ating bida. Matapos nang may suot ni Shu ang maskara ay namamangha ito dahil ang galaxy niya ay kaya ding mapasunod ang mask na ito. Isang roleta naman ang lumabas habang nag-iisip si Shu kung kaninong mukha ang gagayahin niya. Kumuha pa nga ito ng dart at sa paghagis niya dito ay jackpot, kay Yishao tumapat. No choice na nga ang ating bida at nagsimula itong baguhin ang kanyang muka, ilang sandali pa ay nanginginig ito habang nakatingin sa kanyang cellphone. Nagbago nga ang muka ng Gago tila kambal na sila ng tarantado, kaya naman nabitawan niya ang kanyang cellphone. Ilang sandali pa ay galit na galit ito at itinalpak ang maskara sa sahig habang sinasabi na, walang yamuka lang ang nagbago pero katawan hindi, walang kwenta. Napabuntong hininga na nga lang ito at sinabing, "Dibale na nga at least makopya ko ang muka ng iba." Naalala nga nito na masyado niyang nakuha ang atensyon ng mga cultivator sa ruin, at sinigaw pa ni Yishao ang pangalan niya sa harap ng madaming tao kaya naman daw kailangan niyang mag-ingat sa ngayon, dahil kung hindi ay malamang sa mapatay siya ng mga taong may galit sa kanya. Pero maganda naman daw ang kapalit ng lahat ng ito dahil na-upgrade niya ang Divine Water at Galaxy, dito ay nakilala niya din ang una niyang tagahanga. Pero habang ini-imagine niya si Coral ay biglang sumulpot si Yishao at sinasabing nakabili na ako ng ticket Terra nang umuwi baka malate pa tayo. Makalipas pa nga ang ilang sandali ay nakagayak na ang mga gamit nila, at nakangiti ang ating bida habang nakatingin sa kalangitan at nagpapalam habang iniisip si Coral, pero biglang piniga ni Xiaoyu ang mga kamay niya at nagulat ito nang tanungin kung kanino siya nagpapaalam.